Totoo nga ang chismis na napaka-epektibo nitong oregano oil lamp. Ilang minuto pa nga lamang ang nakararaan simula nang sinindihan ko ito ay may nakikita na akong paisa-isang lamok na nahihilo. Dahil wala nga akong magawa, ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang proseso ng paggawa nito. Una nga sa listahan na itong mga dahon ng oregano, kailangan natin dito ng mga nasa 2 tasa at hihiwain natin ito ng pahaba gaya ng ginagawa ko dito sa video. Pero kung mas marami kang oras ay pwede mo namang gayatin ito ng mas pino. Ayon sa pag-aaral, ang oregano ay mayaman sa essential oils na kung saan meron itong carvacrol and nepetalactone, kaya naman mabisa itong gawing insect repellent. Isa nga din sa kilalang pantaboy ng mga insekto ay itong tanglad or lemongrass, kaya pag pinagsama ang dalawang ito ay siguradong katapusan mo na ay minang mga lamok. Pero pwede ka namang sumabay kung gusto mo. Charing. At eto na nga, hihiwain lang natin itong tanglad ng maliliit. At habang ginagawa ko nga ito, napaisip akong napakalaki talaga ng matitipid natin. Plus points pa nga na organic ito, purong natural at walang halong kemikal. Matapos nga ang sunod-sunod na pag-ulan ay dumarami na naman ang lamok lalo na dito sa bahay namin. Kaya naghanap ako ng natural na paraan para mataboy sila. Matapos nga nating mahiwa itong mga oregano at tanglad ay magpapainit tayo ng 1 tasang mantika dito sa kawali. Lulutuin natin itong parehas hanggang sa makuha natin yung inaasam nating essential oils mula sa kanila. Pag magluluto nga kayo nito ay siguraduhin lamang na na-inform nyo ang lahat ng miyembro ng pamilya kung para saan ito. Baka naman kasi umuwing lasing yung tatay mo tapos mapagkamalang ito yung ulam nyo. Sabihin na nating edible siya pero imagine nyo naman yung lasa nito, day. Baka madagukan kayo nang wala sa oras niyan. Mabalik na nga tayo dito sa ginagawa natin. Pagkatapos nating maluto yung tanglad at saka yung oregano, hahanap tayo ng babasaging lalagyan. Pwedeng yung pinag-ubusan ng scented candles nyo, pwede nyo yung i-reuse at saka pupunuin natin ito ng sandamukal na asin. Para naman makatayo itong ginawa kong mitsa, ito nga pala ay DIY lamang, gawa ito sa tingting na binalutan ko ng bulak. Pag ready na nga ang ating jar ay pwede na natin dito isalin yung ating oil. Sinala ko nga pala para mas malinis siyang tingnan kumpara kung ilalahok pa natin yung mga dahon-dahon dito sa ibabaw. Yung variety nga ng oregano na ginamit ko ay yung hindi gaanong matingkad ang pagkaberde niya. Kaya naman huwag kayong magtataka kung bakit hindi ito gaanong naggulay berde. At eto na nga, ready na ang ating oregano oil lang. Pwede na natin itong sindihan at nang magsimula na siyang gawin ang kanyang trabaho. Teka, bakit iba ang naiisip ko? Parang manika na lang ang kulang.